Ako si Maria at ito ang aking kwento. Here you go. Annie Gilbert bago inabot ang smokes kay Aki. Nasa labas sila ng cottage at nagbo-bonfire. Doon sila dumiretso na mag-ama matapos na mag-dinner. Gusto kasi ni Aki na mag-stargazing. It seemed like his son got that from him. Yummy! Bulalas ni Aki matapos tikman ang pagkain ginawa ng ama. This is way better than the cookies Zio Sebastian make. Pasimpleng umisi si Gilbert. Your Tito bakes? Mabilis tumango si Aki. Yes, he cooks too for Grandpa. Sometimes. Inosenteng sagot ng anak. Muli, kumagat sa hawak na pagkain. Do you like Sebastian? I mean, your Zio Sebastian? Wala sa loob na sabi ni Gilbert habang mabigat na tinutoast ang bagong batch ng marshmallow sa apoy ng bonfire. Yes, but I like Grandpa better. And why is that? Because sometimes Zio Sebastian is mad at Mommy. Really? Why is your Zio mad at your mom? Nagibit balikat si Aki. I don't know. He just says sometimes, wag labas, wag punta, bawal. Aki's Tagalog is too cute for his ear. Sa ibang pagkakataon, baka napangiti na siya subalit para kay Gilbert, hindi yun ang tamang pagkakataon upang ngumiti. His fishing information. Did your Zio tell that to you too? Muli, tumango si Aki. Yes, sometimes. I like Grandpa more because when he says bawal, he gives me toys. Umigting ang panga ni Gilbert. The Carpios really hid his family from him. Gusto niyang hanapin si Sebastian sa oras din yon at singilin dito ang mga taong hindi niya nakasamang kanya mag-ina. Subalit, hey, it's getting late. Hindi ba kayo papasok? Pukaw ni Alexandra sa kanya mag-ama. Katatapos ng dalagang mag-ay sa kusina, she cooked dinner for them tonight. Nag-request kasi ng steak at mashed potatoes ang anak. Pinagbigyan niya ito. Imbes na magot, inabutan siya ni Gilbert ng s'mores. Here, this is for you. Anito bahagyang umiti. Humarap si Alexandra. Muli, naramdaman ng pamilyar na pagkabog sa dibdib. At kahit anong saway niya sa sarili, hindi maalis-alis iyon. It has been that way since this morning when she wrongly tagged Rosenda as his girlfriend. She cannot unfeel the feeling, and it's clouding her logic. Iiling na sana si Alexandra para tumanggi, subalit mabilis kinuha ni Aki ang s'mores sa ama at ito na mismo nagabot sa kanya. Daddy is great at making s'mores, Mom. Sarap, sabi pa nito. Pinigil ni Alexandra ang mapangiti. Ayaw niyang isipin, subalit pakiramdam niya. Her son's instinct is on Gilbert's side. Traitors. Natatawang sabi niya sa isip. Umupo siya sa buhanginan. Pinagitnaan nila ni Gilbert ang anak. Thank you, Mio Sol, ani Alexandra. You're welcome, Mommy. Thank Daddy too, he cooked, sagot ni Aki, habang abala sa pagkagat ng pagkain sa kamay nito. Alanganin muling nagtama ang tingin nila ni Gilbert. Isang pamilyar na mainit na pakiramdamang bigla, bumalot sa kanya nang umiti si Gilbert sa kanya. Ito ay bilang siya ay dinala sa panahon nung siya ay teenager pa, and her admiration for the larger-than-life Gilbert Romualdez was over the roof. You want more mallows? Pukaw ni Gilbert sa kanya. Naalala ko gusto mo ng marshmallows even in your hot chocolate drink just like Aki? Siya ay siyam at siya ay anim. Siya at ang kanyang inay natulog sa mansyon ng Romualdez kasama na iba pang mga batang kaedad niya. Madalas iyon gawin ni Sylvia dahil gusto nito na maraming bata sa mansyon, subalit dahil sa komplikasyon sa panganak kay Gilbert, hindi na ito nagkaanak pa ng iba. Gatas ang sinilbi ng mga katulong sa kanila para sa agahan. Umiyak siya dahil hot chocolate ang gusto niya at si Gilbert bilang isang mabuting batang host, naganda na mainit tsokolate para sa kanya mismo. Binigyan pa siya nito ng dagdag na pakete ng malo kung gusto pa niya. Naalala niya yon ng malinaw. Isa ito sa pinakamasayang alaala niya kasama si Gilbert at talagang namamangha siya na hanggang ngayon naaalala pa nito iyon. How did you... I remember everything about you, Alexandra. Everything. Lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib ng dalaga. Gilbert was looking at her with so much intensity at di niya ulit kayang pakibagayin iyon. Thank you. Wala sa sariling sagot ni Alexandra. For the s'mores? Paglilinaw pa niya. Gilbert responded with his familiar heart-stopping smile and her heart instantly went into overdrive.
Look! A shooting star! Bulalas ni Aki. Agad silang napatingin ni Gilbert sa kalangitan na nooy puro ng mga bituin. And there, she saw a light slowly crossing the night sky. Come on, buddy. Close your eyes and make a wish. Nagmamadaling sabi ni Gilbert kay Aki. Agad namang tumalima ang anak. Nang magmulat to ng mata, agad na nagtanong si Alexandra. What did you wish for, Musol? Nakangiting tanong ni Alexandra sa anak. Masayang pinaglipat ni Aki ang tingin sa mga magulang bago. I wish we're always together, us three. Samantala, nanginig ang mga paa ni Cynthia habang naglalakad siya papasok sa abandonadong warehouse kung saan dinila ng mga loan shark si Ruel. Ang tatangatang si Ruel. Sinabihan na nga niyang huwag munang lalabas ng BRC pero sumigi pa rin. Ito tuloy ang kinuha ng mga loan sharks imbes na siya. That should be a good thing. Balak na nga niya sanang pabayaan na lang si Ruel para mawala ito ng tuluyan sa kanyang landas. Subalit, kapag may nangyaring masama rito, baka mag-imbestiga ang mga polis at lumabas ang baho nilang dalawa. Kaya naman, napilitan siyang gumawa ng paraan para matubo si Ruel. She doesn't have that much but it's better than nothing, she thought. Kaya naglakas loob siya magpunta sa warehouse na yon upang ibigay ang dala niyang pera in cold cash as instructed. Nasa kalagitnaan siya ng warehouse nang bigla, bumuhos ang ilaw sa kabuuan ng paligid. Panandali ang nasilang mabait ng makabawi, noon niya napansin na nasa dulo ng maruming warehouse si Ruel. May bahid ng dugo ang suot itong long sleeves polo, putok ang labi, may pasa sa mukha. Do you have the money? Anang isa sa mga lalaking tauhan ng loan shark. Alanganing tumango sa Cynthia. Yes, let go of him. Nagkatinginan ang dalawang singkit na lalaki bago siya sininyasan na lumapit. Nang makalapit ay agad namang hinablot ng isa sa mga lalaki ang hawak niyang bag na naglalaman ng pera. Sandaling sinuri ng lalaki ang perang dala niya. Nang tumango ito ay tuluyan ng pinakawala na isa pa si Ruel. Wala nang sinayang pa na oras si Cynthia. Mabilis niyang inakay palabas ng warehouse si Ruel. Drive, Cyrus. Bilisan mo. Utos ng babae sa anak na siyang iniwan ito sa sasakyan. Agad namang tumalima si Cyrus at pinaharurot palayo ang sasakyan. Subalit hindi pa man sila nakakalayo ng husto nang makarinig sila ng ilang putok ng baril sa kanilang likuran. Lalong binilisan ni Cyrus ang pagpapatakbo ng sasakyan. Sumilip sa rearview mirror kung saan nakikita ang refleksyon ng dalawang lalaking may hawak na baril. Bakit pa nila tayo binabaril, Cynthia? Kabadong tanong ni Ruel. Napanunok si Cynthia. Humugot ng malalim na hininga bago. I gave them fake money. Daddy, can you sleep beside us tonight? Tanong ni Aki nang papasok na ito at si Alexandra sa kwarto nilang mag-ina sa cottage. Agad na lumipad ang tingin ni Gilbert kay Alexandra na nooy agad bumukas ang pag-aalangan sa mukha. Alam ng binata, madaling pagbigyan ng hiling ng anak, subalit, karon din kay Alexandra. Buwaba ang tingin ni Alexandra kay Aki. Do you want to sleep in Daddy's room tonight, sweetheart? Umiling si Aki. I want to sleep beside you too. Agad nang bumangon ang pagtutol sa dibdib ng dalaga. Muli, binalik ang tingin kay Gilbert. Wakas ang pag-asa sa mga mata nito. Can I? Tanong ni Gilbert halos pabulong. Gusto pa sanang tumutol ni Alexandra subalit sa huli? Yes, anang dalaga. Mabilis na inisikaso ni Alexandra ang anak at inihanda sa pagtulog. Di nagtagal, humiga na silang mag-anak sa kama. Nakapagitan sa mag-asawa si Aki. I love you, Mommy. I love you, Daddy, sabi ni Aki. Humalik pa sa pisngi ng ama at ina bago tuluyang pumikit. Alexander was teased the whole time. Habang nakatingin siya sa kisame at hinihintay na makatulog ang anak. It was the first time that she is sharing a bed with Gilbert for a long time. Well, nakapagitan si Aki sa kanila but still, they are all in the same bed. Sa uning tingin, they look like a happy family. Only, they are not. Kung may magsasabi sa kanya noon na darating ang panahong yon, siguro pagtatawanan lang niya. Suntok sa buwan. Ganon ka-imposible ang nangyayari ngayon sa buhay niya nila ni Aki. Umalis siya sa Pilipinas 5 taon nang nakakaraan upang magbagong buhay. Malayo sa buhay na kanyang nakagisnan. Malayo sa mga bagay na nakasakit sa kanya. Malayo kay Gilbert. Who would have thought that 5 years after muli siyang babalik sa piling ni Gilbert? And worse, share a bed with him, with their son? Lumipas ng ilang sandali ng katahimikan hanggang sa
Tuluyan nang nakatulog si Aki. Doon nagsalita si Gilbert. Alexandra, umpisa ng binata. Handa na akong maging ama ni Aki at maging mabuting asawa sa'yo. I am willing to spend the rest of my days providing myself to you kung yun ang kailangan mo, ang gusto mo. I am willing to be nothing, makasama ko lang kayong dalawa sa bawat oras, only if you'll have me again. Alexandra bit the side of her cheeks. Mabilis na sumulyap kay Gilbert. He was looking at her as if she held the hope all his life, in her hands like the next breath depended on her. Subalit, handa ba siya? Handa ba siya na pabalikin ito sa buhay niya nung ganun-ganun na lamang? Handa na ba siya na makalimot? Handa na ba siyang magpatawad? I don't know, Gilbert. Ani Alexandra sa hirap na tinig. Agad na bumigat ang dibdib ni Gilbert. Mapait na ngumiti. He expected that. Malaki ang kanyang kasalanan kay Alexandra but the rejection stings. Muli yung sumugat sa kanyang pagkatao. Subalit hindi yun sapat upang siya ay sumuko. Kaya pa niyang magtiis. Handa siyang magtiis ng paulit-ulit para sa kanyang mag-ina. He had been through worse, endured more painful circumstances. He will try again. He must keep trying. Good night, Alexandra. Bulong ni Gilbert bago pumikit. Good night, Gilbert. Sagot ng dalaga sa basag na tinig. Muli, binilik ang mga mata sa kisame bago pinakawala ng luha. Hindi ko po pwedeng gawin to, Cynthia. Hindi ako po pwedeng magtago. Paano mga anak ko? Ang trabaho ko? Ang Royal Mall? Reklamo ni Ruel. Bahagya panguwi ng diina ni Cynthia ang pagdampi ng bulak na may gamot sa kanyang sugat sa mukha. Pwede ba? Tumahimik ka? Gigil na sabi ni Cynthia. Pinandilatan ang lalaking karelasyon. If you are not willing to shell out at least 150 million from your own pocket, you shut your mouth. Bakit kasi hindi mo na lang ibinigay ang pera? May pera ka naman. Ines na tanong ni Ruel. Lalong nagitngit si Cynthia. Hoy, bakit ako lang magbibigay? Dalawa tayo may utang? Nalukot na ang mukha ni Ruel. Pinukpok ang mesa kung saan sila nakaharap ng nobya. Kung hindi mo ako pinilit-pilit na magsugal sa Hong Kong at mangutang nang maubusan tayo ng kwarta, wala sana tayo sa sitwasyon na to, Cynthia. Cynthia scoffed. At ako pa talaga ang may kasalanan. Sino bang bira ng nasa high floor, roller floor tayo? Hindi ba't ikaw? Ikaw sigurong may kakambal na malas. Kaya nagsunod-sunod ang talo natin. Kung hindi ako nangutang, baka nakakulong na tayo ngayon sa dami ng bills na binayaran natin sa hotel pa lang. Well, mas mabuti na sana nakulong tayo. Kesa hinahabol tayo ngayon na para mga hayop. Singhal ni Ruel bago nagmamadaling naglakad palayo. Pinulot ni Cynthia ang throw pillow sa may settee at inihagay sa direksyon ng lalaki. Subalit sakto naman sumara ang pinto ng banyo kung saan dumiretso ang nobyo. Hell! Gigil na sambit ni Cynthia bago nagsindi ng sigarilyo. Talagang ginagalit siya ni Ruel. Matapos na itong iligtas sa tauhan ng loan sharks, siya pa ngayon ang sinisisi nito sa lahat-lahat. Ang walang hiya, sabi pa ng babae. Humithit sa sigarilyo. Mom, bakit ba kasi hindi mo na lang binayaran kanina yung mga lalaking humahabol sa inyo? Si Cyrus, nakasama rin nilang nagtatago sa mumurahing hotel na yon. Isa ka pa, ani Cynthia sa anak. Sa tingin mo kung may pambayad ako, gagawin ko yung ginawa ko kanina? Nangunot noo si Cyrus. Pero kayang-kaya mo sanang bayaran. Wala na tayong pera, Cyrus. Pinandilatan pa ang anak. Natulala si Cyrus sa sinabi ng ina. Last I checked, we have at least 300 million. Wala na, okay? Wala na. Kahit yung offshore account? Tumigas ang mukha ni Cynthia. Binuga ang usok ng sigarilyo. Do not ask me questions like you have the right to. Anak lang kita. Without me, you're nothing, Cyrus. Tandaan mo yan. Napakarup-kurap si Cyrus. Pilit iniintindi ang sitwasyon. Ano nang gagawin natin ngayon? Mom, kailangan mong makakuha ng pera. Ngayon din. Umiling si Cyrus. Wala na akong access sa libro sa BGC. Sa ngayon, si Mrs. Fernandez na lamang ang umahawak sa lahat ng book of accounts. Nagtagis sa mga bagang ni Cynthia. Sinisiguro niya na may kinalaman si Cynthia sa mga nangyayari. Well, she won't allow that hag to outgame her. Sa kanya lahat ng kayamanan ng mga Romualdez, ang lahat-lahat.
Kukontakin mo ang miyembro ng union sa SGE. Sila ang pakilusin mo. Kung kinakailangan simutin niyong lahat ng stocks at spare parts na naroon sa factory, gawin ninyo. Ibenta niyo sa black market. Ngayong gabi rin. I'm sure, just the spare parts would cover half of the money I owe. Mommy, paano kung mahuli kami? Sobrang tanga mo na kung mahuhuli ka pa, Cyrus. Ilang beses mo nang ginagawa yun sa stocks ng Royal Mall. Hindi ka naman nahuhuli. Pero sige, I will give you an escape plan, my dear son. And what's the escape plan? Muli, humigit sa sigarilyo si Cynthia bago umisi. Muling nagising si Alexandra kinabukasan na wala na sina Gilbert at Aki sa kanyang tabi. Hindi maalala ng dalaga kung anong oras siya nakatulog, but she cannot deny that it was one of the best sleeps she ever had for the past years. That's the second day of her 3-day deal with Gilbert. Bukas, inaasahan niya, tutupad sa usapan si Gilbert at ibabalik na lang silang mag-isa sa syudad. Not that she doesn't enjoy her stay there in the island. Honestly, she does. Pakiramdam niya. Binigyan siya ng pagkakataon na maranasan kung paanong buhay ng isang buong pamilya kasama si Gilbert. At kahit na masaya siya roon, lalo na para kay Aki, alam ni Alexander na hindi yan ang kanyang realidad na mag-ina. May mga naiwan siyang trabaho sa Italia. May lihim din silang hidwaan ni Sebastian. Hindi pa rin niya nakakausap si Don Fausto dahil malayo ito at higit sa lahat, komplikado pa rin ang nararamdaman niya para kay Gilbert. Tuloy nang bumangon sa kama si Alexandra at dumiretso sa banyo. She quickly did her morning routine and took a bath. Papalabas na sana siya ng silid nang mahagip ng kanyang tingin ang isang note sa bedside table. Sa ibabaw nun isang singsing na tila ba pamilyar sa kanya. Naglakad siya papalapit. Pinulot ang singsing at ang note. Hindi siya maaaring magkamali. Yon ang kanyang wedding ring. Iniwan niya ito noon sa bahay nila ni Gilbert. She thought she doesn't have anything to do with it anymore dahil maghihiwalay na sila ni Gilbert, and yet there it was again. Shining brightly against the soft morning light of the sun. This has always belonged to you. Wear it if you're all ready to have it again. Always waiting, Gilbert. Yon ang laman ng note. A mix of overwhelming feelings suddenly washed over Alexandra. Nalalo lang nagpadagdag sa kanyang kalituhan. A big part of her wants to try again the risk for the life of Gilbert was offering her, if only for Aki. Subalit, may mga bagay na nakaraan ang sadyang pumipigil sa kanya. Nagpapaalala sa kanyang mga pagkakamali na tinakasan niya 5 taon ang nakakaraan. Nagbuga ng hininga sa Alexandra. She placed the ring with the note inside Aki's bag. She's not making a decision. Gusto niyang pag-isipan na muna ang lahat. Dahil alam ng dalaga na kahit ano pa man ang kanyang maging desisyon, maapektuhan pa rin si Aki. Gustuhin man niya o hindi. And for Alexandra, her son's welfare will always come first. Paglabas ng silid ni Alexandra, naabutan niya sina Gilbert at Aki. Naabala sa kitchen. Mommy, Daddy is making me birthday cookies. Masayang balita ng anak bago binalik ang atensyon sa paglalaro sa floor. Pinigilan ni Alexandra ang mapangiti na makita si Gilbert na naka-apron. Hapit ang puting apron sa katawan nito. He looked like a hot Italian chef she used to watch on TV when she was pregnant with Aki. Handsome. Good morning. Ani Gilbert nang tuluyan makalapit sa Alexandra sa may kitchen island. Good morning. Bati ni Alexandra magaang humalik sa buhok ni Aki. So, birthday cookies, huh? Nginitian siya ni Gilbert. It is. Kumindat ang binata. Sandaling tinatak ang baking pan bago yun nilagay sa oven. Now, we'll just wait for a few minutes. Coffee? Dugtong pa ni Gilbert na kay Alexandra ang mga mata. Alexandra's throat felt dry, but she managed to speak. I can do it. Anang dalaga bago naglakad patungo sa coffee maker at nagsari ng kape sa mug. You want some? Alok niya kay Gilbert. We can share. Ani Gilbert bago marahang kinuha mula sa kamay niya ang mug ng kape at doon sumimsim. Umiwas na ng tingin si Alexandra. She found the gesture annoying and amusing at the same time. The last time he shared with her coffee was years ago, nung maayos pa sila, nung binubuo pa nila si Aki. Lalo nag-init ang pisngi ni Alexandra sa naisip. Why was she thinking of those things? She should have, Mommy. I want milk.
Pukaw sa kanya ng anak na labis niyang ipinagpapasalamat. Mabilis na tumalima si Alexandra at nagtimpla ng gatas para kay Aki. Nilinis na rin niya ang mga harinang dumikit sa damit at mukha nito. "Can you go and get a new shirt for you before you drink your milk?" Utos niya, anak. "Si Mommy," masiglang sagot ni Aki bago bumaba sa stool. At dumiretso niya sa silid. Noon naman nilapag ni Gilbert ang kanyang coffee mug sa harapan niya. "What's with the birthday cookies?" Kaswal niyang tanong. Tinanong ko siya kung gusto niya i-celebrate ang birthday niya na kasama ko. Matagal pa ang birthday ni Aki. "I know. I was talking about his last 4 birthdays that I wasn't there with him. Sabi niya, gawan ko siya ng cake. I don't know how. Cookies na lang, sabi ko, mas madali. Guess what? He agreed." Gilbert laughed, one that lingers in the ears. Napangiti na rin sa Alexandra. She can sense the genuine happiness in his voice and that makes her happy for him too. Ilang sandali pa bumalik na si Aki sa kitchen. Agad niyang binihisan ng anak bago to pinainom ng gatas. Not a while longer tumunog ng oven. Agad namang hinangon ni Gilbert ang cookies mula sa baking pan at inilagay sa plato. May nakita siyang birthday candle at drawer at iyon ang nilagay niya sa taas ng 4 na pinagpatong na cookies. "Sing a birthday song for me, Daddy," ani Aki. "You know what? I have a better idea. Mommy and I will sing a birthday song for you. How about that?" ani Gilbert, makahulugang tumingin sa asawa. "Yes," bibong sagot ni Aki. Pinaglipat ang tingin sa mga magulang. Pumayag si Alexandra at kumanta sila ng birthday song para kay Aki. Pinagmasdan ni Alexandra ang mukha ng anak na nagniningning sa wagas na kaligayahan. Ang eksena ay nagpainit sa kanyang puso. It was really one for the books. Pinagsaluhan lang kainin ng birthday cookies na ginawa ni Gilbert habang panay naman ang kwento ni Aki tungkol sa iba't ibang mga bagay na napapanood nito sa TV. "Mommy, can I go fishing with Daddy?" Paalam ni Aki maya-maya. "Ngayon na?" ani Alexandra, nakadirekta kay Gilbert. "Sinabi ko sa kanya na po pwede kaming mag-boating sa paligid ng isla. Mabilis lang naman kami, pero hihintayin pa namin si Rosenda. Hihiramin ko ang wave boat niya." Tumango-tango si Alexandra bago umiwas ng tingin. Ayaw niya na ipakita kay Gilbert ang pag-asim ng kanyang mukha nang marinig ang pangalan ni Rosenda. "Can I, Mommy? Daddy said his papa used to take him fishing during his birthdays. It's tradition." Bumaling naman si Alexandra kay Gilbert. "I think we can make him a birthday tradition too." Alexandra was conflicted instantly. Subalit bago pa man siya makalapit, tumunog ang satellite phone ni Gilbert. Pinanood niya ang pagsagot nito sa tawag bago ito naglakad patungo sa porch. "What? Okay, come and pick me up," ani Gilbert bago bumalik sa loob ng cottage. "Sino yun?" ani Alexandra sa nag-aaralang tinig. "Si Victor. I guess we can do fishing some other time, Bunny. Kailangan kong bumalik sa syudad ngayon." "Bakit?" "Nasusunog ang pabrika ng SGE. Natupok po ng apoy ang record section at locker area ng pabrika. Aside from that, wala naman pong naging ibang pinsala, Mr. Romualdez. Kanina pa po nag-declare ng fire out ang mga bombero. Mabilis din kasi na nakaresponde ang mga firemen natin. Nasa loob lamang po sila ngayon to do the final assessment." Balita ng pulis na siyang sumalubong kay Gilbert nang marating niya ang factory ng SGE. "Thank you, Inspector," ani Gilbert. Bago pinanood ng mga pulis sa paglalakad nito papalayo. Nagbuga ng hininga ang binata. Pinisil ang pagitan ng mga mata. Nang sunduin siya kanina ng chopper ng BRC sa isla, doon siya agad tumuloy sa pabrika. Ayaw niya mag-aksaya ng panahon. Iniwan niya ang kanyang mag-ina sa isla na ang kasama lang ay si Victor. Kung siya ang masusunod, isasama niya sina Alexandra at Aki sa pagpunta niya sa pabrika. But there are too many risks. Besides, hindi pa tapos sa 3 araw ng usapan nila ni Alexandra. At balak niyang sulitin ang natitirang oras ng araw na iyon kasamang kanyang mag-ina, subalit hindi rin niya maiwan ang SGE. He has to be there too. Bumaling siya kay Skyler na siyang sumama sa kanya roon. "What else do we know? May lead na ba kung sinong gumawa nito?" "Hindi pa sigurado, sir. Pero may mga nasabat na outgoing deliveries ang mga trucks kanina madaling araw bago magsimula ang sunog," sagot ng bodyguard. Agad na nangunot ang noo ni Gilbert. "Wala tayong deliverables until end of the week.
Yan din po ang sinabi ni Sir Victor kanina sa mga pulis nang mauna siya rito. Nakausap ko ang isa sa mga guards natin dito sa pabrika. Sir, nakita raw ang ilang miyembro ng union na nag-usap-usap kagabi. Marahas na napabuga ng hininga si Gilbert. Ang union na naman. Hindi pa nga natatapos ang problema niya tungkol sa mga hinihinging additional benefits ng mga to. Tapos gagawa pa sila ng ganon kalaki na perwisyo? Damn! He gave them a helping hand. Now they wanted to take the whole arm? Gusto kong kausapin ang leader ng union pagkatapos umalis ng mga pulis at ng bombero. Panahon na para makipag-usap ako sa kanya ng harapan. Deklara ni Gilbert. Inintay ni Gilbert na matapos ang preliminary investigation ng mga otoridad. Bago umalis, muli siyang kinausap ng mga ito at sanabihan na tawagan oras na matapos na ang kanilang investigasyon. Agad na nagpalabas ng memo si Gilbert na matigil ang operasyon ng pabrika sa sunod na 2 araw dahil sa insidente. Nagdahilan siya na gusto niyang masiguro na nasa maayos na kondisyon ang mga makina kahit di naman yon inabot ng apoy. But in truth, he wanted to check the whole production floor himself. May kutob siya na may nangyari na naman na kontrabahan sa mga empleyado gaya noong bagong upo siya na CEO ng kumpanya. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin niya magbabayad lahat ng muli na nagtangka na manloko sa kanya. Ginugol ni Gilbert ang sumunod na 2 oras sa pag-inspeksyon sa mga damages na ginawa ng sunog. Kahit na 2 parte lang ng pabrika ang tinupok ng apoy, alam niya na malaki pa rin ang lugi niya sa sandaling simulan na kanilang i-assess ang damages. May nakita kang nag-uusap ng mga miyembro ng union kagabi, kamo? Ani Gilbert sa isa sa mga guards na tauhan ni Skyler. Yes, sir. Matapos ang break nila, may kinausap sila doon na delivery area na agad namang hinanda ang mga truck. Nasaan ang log ng mga truck kagabi? Si Gilbert ulit. Umiling na ang guard. Nasa records po lahat, sir, kasama sa nasunog. Nagbuga na marahas na hininga si Gilbert. Sandaling nag-isip bago, no. Hindi lahat ng nasa record section ang kasama sa nasunog kagabi. May backup data ng server na pinaset tayo kay Victor 3 months ago in case something like this happens. Agad na bumaling si Gilbert kay Skyler. Pull up the data last night on the back server fast. Agad naman tumalima si Skyler. 15 minuto kausap na ni Gilbert sa kanyang opisina si Mr. Figueroa, ang leader ng union. Sir, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ana matandang lalaki. Tumingin si Gilbert kay Skyler na mabilis na inilapag ang isang bag sa harap ni Mr. Figueroa. Ano po? Bakit? Di mabuksan na makita mo, Mr. Figueroa? Mabilis na tumalima ang matanda. Halos magkumahog sa pagbukas ng zipper ng bag. Agad itong pinalakihan ng mata na makita puno ng pera ang bag. Nagtataka nag-angat ng tingin ang matanda kay Gilbert. Para saan po ito, sir? Pabuya, Mr. Figueroa. Pabuya po? Para sa akin? Tumango si Gilbert, umigting ang panga. Hindi ba't may sakit ang asawa mo, kaya mo gustong madagdagan ng benepisyo ninyong magagawa dito sa kumpanya? Marahang tumango ang matanda. Espesyal din ang kondisyon ng bunso mong anak na nakangailangan ng maintenance regular check-ups. Muli, tumango si Mr. Figueroa. Paano kung sabihin ko sa iyo na mula ngayon, ako lang bahala sa pagpapagamot ng asawa at anak mo at ibibigay ko sa iyo ang perang nasa bag? Nagliwanag ang mata ng matandang lalaki. Salamat po, sir, pero bakit po? Lalong tumigas sa mukha ni Gilbert. Dahil sasabihin mo sa akin kung sino may pakana ng sunog at kung saan ninyo dinala ang isang truck ng deliverables kagabi. Sandaling bumakas ang gulat sa mukha ng matanda. Niyoko ang bag ng pera na nasa kanyang kandungan. Nasa isip ang maaaring ginhawang maibibigay ng halagang iyon sa buhay ng kanyang pamilya. Ilang sandali pa moritong nag-angat ng tingin kay Gilbert. Sina Ramon, Cardo at Rigor po ang may naglabas ng mga deliverables kagabi. Sir, kinuha po nilang lahat ng mga spare parts at nalagay sa mga truck. Kumuyom ang mga kamay ni Gilbert. Saan nila balak dalhin ang mga yon? Unti-unting nagyoko ng ulong matanda. Sa mga buyer po, sa labas. Napukpok na ni Gilbert ang kanyang kamao sa mesa. Paano ninyo magagawang nakawan ng kumpanya na bumubuhay sa mga pamilya ninyo?
Gusto ba ninyong sabay-sabay tayong magutom? Ito na ang pinaglalaban ninyo, Mr. Figueroa, ang pagnanakaw. Automatic kong bumakas ang taranta sa mukhaan matandang lalaki. Sir, hindi po. Sinubukan ko po silang pigilan kaya lang ano? Utos po sa itaas, sir. Sinong taas? May iba ka pa bang boss maliban sa akin? I am the CEO of this company, Mr. Figueroa. Wala nang anumang batas pa na nasusunod dito kundi sa akin lamang. Napaluhod na sa takot ang matanda. Sir, patawarin po ninyo ako. Pinilit po nila ako, kami ng mga kasama ko. Hindi ko po talaga gustong mag-rally o kaya gumawa ng anumang gulo. Ganon din ang mga kasama ko. Kaya lang mapilit siya. Sila. Sinong sila? Ani Gilbert. Nagtatagis ang mga bagang. Si Sir Cyrus po, ang anak ni Ma'am Cynthia de Torres. Lalo namang nagngit-ngit si Gilbert. Alam niya, may kinalaman ang dalawang iyon sa mga nangyayari sa loob ng SGE. Ngayon, meron na siyang matibay na ebidensya laban sa kanila. Isa na lamang ang dapat niyang gawin. Tumingin si Gilbert kay Skyler. Call the authorities. Tell them we have a lead. Dahil sa mga nalaman ni Gilbert, ito na ba ang katapusan ng mag-inang Cynthia at Cyrus? Ano kaya ang mangyayari sakaling magkaharap si Gilbert at si Sebastian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.